Eto nga aking mga kaganapan, ilang araw bago sumapit ang bagong taon dahil aligagana naman tayo sa pamimili at pagpe-prepare for today's video. Samahan nyo nga ako ngayong araw na ito kaya naman. Hi, it's me Tito Josh, ang Batanggenyong vlogger-vlogera na nagmula sa Lipa City, Batangas. Ay kita na at samahan nyo ako sa aking vlog. Noong December 29 nga, aligagana ako sa pamimili ng mga gagamitin namin sa New Year dahil hindi na nga ako makakapamili ng 30 at 31 dahil meron nga akong pasok sa trabaho. Tinanghali na nga rin kami ng pagalis ng bayat. Ang una namin ginawa ay dumaan muna dito sa Robinson Mall dahil meron nga kaming kaunting binili at pagkatapos naman ay dumiretso na kami dito sa palengke. Maulan nga nung araw na to pero hindi pa ganun kadami ang mga tao na namimili. Kaya inuna muna naming mamili dito sa loob ng grocery store kasi baka abutan kami ng pagsasara. Kapag ganito nga may okasyon at kailangan magluto sa bahay ay ako ang bahalang mamili ng mga rekado dahil sa katunayan ay napakahirap ng mamili kasi mga mabibigat nga din naman kung iaasa ko pa sa aking nanay. Ako lang din kasi ang nagluluto sa bahay at tinutulungan lamang ako ng aking mga kapatid kaya ako lang din ang nakakaalam ko ano ang mga rekadong gagamitin. Tigkakaunti lamang naman ang aking lulutuin kasi for sure ay pare-parehas na naman kami ng handa ng aking mga kapitbahay. Abay nagkakabusan na daw ng Graham pero nakita ko din sa itaas ng istante marami pang nakatago. Kaya kumuha na din ako ng madami kasi hindi talaga pwedeng mawala ang Graham pag bagong taon. Di na din nga kami masyado nagtaka kasi pupunta pa nga kami sa wet market at nagpa-compute na nga ako ng aking mga binili. Ito na nga lahat ng pinamili at kung may nakalimutan man ay bukas na lamang ako ng hapon paglabas ko sa trabaho. Diyos ko po pati mga gulay, ikamamahal na din ng mga kilo. Bet ko din kasi mag-vegetable salad sa bagong taon para hindi naman puro karne ang nakahain sa lamesa. Tapos sa mga prutas naman ay yung nanay ko na nga bahalang mamili dahil hindi ko na nga rin maasikaso. Kinabukasan nga paglabas ko sa trabaho ay bumalik na naman ako sa palengke kasi nga marami pang nakalimutan. Wala kasi akong dalang listahan kahapon at tinandaan ko lang yung mga rekado ng mga lulutuin kaya may mga kulang-kulang pa. Gusto ko na din kasi tapusin ang pamimili ngayong araw na to kasi ayoko na nga magpabalik-balik sa palengke dahil nga masikip na. Ayoko na din kasi bumalik ng palengke sa mismong 31 kasi nga may pasok ako. Tapos kung magpapalengke pa ako sa hapon pagkatapos ng trabaho ko ay sobrang gahol na gahol na. Buti na lang talaga nung araw na to ay magandang panahon kaya nakapamili pa din ako ng maayos. Kaya ayun after sa grocery dumiretso naman ako dito sa wet market para bumili ng mga fresh na gulay kasi ayoko nga na puro karne ang handa namin sa bagong taon. Bumili na nga din ako ng bawang na wala ng balat para nga madali na lang hiwain kapag magluluto na. Tapos ayun nga nagpabili ng malaking tilapia ng tatay ko para nga ihawin. Mga 2 piraso yung binili ko nga dyan para hindi mabitin. Tapos bumili na ako ng isang malaking bangus para nga may partner yung tilapia sa mga iihawin namin. Ito na nga yung mismong 31 ng hapon at pinamigay ko na nga yung aking mga regalo sa mga pamangkin ko. Yan nga yung request nila na binili ko para sa kanila at may separate vlog ako kung saan ko nabili yung mga yan. Tapos ayun nga nagpagawa nga ng Vietnamese spring rolls sa mga tao dito sa bahay kasi gustong gusto nga nila to kaya yan ginawan ko sila. For the gulay din kasi yung mga tao namin dito sa bahay kaya hindi yan nawawala kapag merong okasyon dito sa amin. Kaya yan ako lang gumawa yan pero napakasarap niyan promise. Tapos ayan may ginawa din kaming charcuterie board na tinry lang namin this year dahil nga padalas namin makita sa FYP. May pagarni pang ang alak ang mga bata din sa bahay kasi gusto nga daw nila mag-inom and with proper guidance and limit din naman kahit papano. In just a minute magpapalit na nga ng taon at magiging 2025 na ang buong mundo kaya rin mga bata ay may pagsunod pa sa uso nakakain daw ng 10 grapes sa ilalim ng lamesa ay kay naman ay mga tamad pa rin naman sa 2025. Kakatila nga lamang ng ulan at buti na lang nung mag-aalas 12 na ay tumila na kaya naman lumabas na kami ng bahay para sindihan yung mga paputok na binili ko. Ngayon na lang talaga ulit ako nagka-interest sa bumili ng paputok kasi nga nangihinayang talaga ako sa pera. Ang katwiran ko kasi ay imbes na bumili ka ng paputok na susunugin mo lamang ay pera, ibili mo na lamang ng pagkain. Pero mga mumurahin lang naman itong mga binili ko kaya hindi masyadong masakit sa kalooban ko. Buti na nga lang din ay tumila ang ulan dahil kung hindi tumila hindi masisindihan itong mga paputok na binili na to. Tuwa nga din naman ang mga bata kasi for the past years ay hindi talaga kami nag-i-invest ng pagbili ng mga paputok na ganyan. Kasi nga gaya ng sinabi ko kanina, it's wasting of money na magsusunog ka nga lang ng pera imbis na ibili mo na lamang ng pagkain. Pero dahil kumurot lamang tayo ng kaunti sa ating budget ay ayan, pinagbigyan na natin ang ating sarili para mapil naman natin ng New Year kahit papano. Abay kasaya nga din naman kahit papano. Ewan ko ba pero nakikigaya lang din ako na binuksan ko nga yung aking motor at ang aking sasakyan. Kaya yan, binuksan ko na lamang at pinandar ko na lamang ng bonggang-bongga. Yung iba nga nagpalit pa talaga ng tambutso para mas maingay yung motor nila. Kaya naman isang cheers para sa bagong taon at para sa bagong simula ng ating buhay. Panibagong pagsubok na ating haharapin na nawa ay maging punong-puno ng blessing ang bagong taong ito para sa ating lahat. Kinabukasan nga January 1 ay pinamigay ko na nga yung mga natitirang regalo na nasa akin. Mura lang naman din yung mga pinamigay ko basta mabigyan lang lahat. Ika nga sa kasabihan ay it's not about the price, it's the thought that counts. Ay bahala na kayong mag-search ko anong ibig sabihin nun basta ako masaya ako kapag nakakapagbigay ako. Malay nyo naman sa susunod, marami na tayong budget, marami na din tayo pabibigyan at medyo mahal-mahal na yung ibibigay natin. Sakto lang sa iyo. Binibigyan ka.
Tas nung patanghali nga, may mga bisita nga akong dumating na pumunta nga daw to ng Pasko kaso hindi ako nadatnan kaya bumalik nitong bagong taon. So eto lang ang ilan sa mga kaganapan sa inyong Tito Josh nitong nagdaang bagong taon. Kaya kung napanood nyo to, don't forget to like, to share, and to follow my account para po updated kayo sa mga susunod kong vlog at nang hindi nyo ako makalimutan.